Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. At isa pong magandang araw sa bawat isa sa inyo. Kami laging nagpupuri sa Panginoon na pinili nyo na bawat linggo ay nandito kayo para sambahin, dakilayan ang ating Panginoon. Wala tayong ibang dinidiyos, pinapanginoon, sinasamba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. And He is the reason for our Sunday worship, for our everyday service to our King of Kings. Ulitin ko po ang isang tanong na dapat na itanong ng ilang beses sa inyo, lalong-lalo na tanong nakaraang Sunday. Sino po sa inyo ang nakatitiyak na samantalang ikaw ay nandito ngayon, sa sanlibutang ating ginagalawan, sino po sa inyo nakatitiyak na siya ay ligtas na at may buhay na walang hanggan? Itaas po ang kamay. Okay? Babaguhin ko po. Let me change the form of the question. Sino po sa inyo ang sigurado na kapag ang buhay niya sa mundong ito ay natapos na, siya'y nakatitiyak na pupunta sa langit? Itaas mo ang kamay. Okay, medyo nabawasan po. Yung iba papapasok pa lang, narinig nila mula doon, nagtataas na lang kamay, paakyat pa lang dito. At gusto nilang masabihin na nakatitiyak sila. Wala po kayong dapat ikahiya. Hindi kayo dapat magatubili sa pagsasabi na kung may alinlangan kayo o hindi kayo sigurado, hindi po nakakahiyang sabihin na nag-aalinlangan kayo. Na hindi kayo sigurado. At gusto niyong makatiyak na pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, tiyak na tayo pupunta ng langit. We have nothing to be afraid of. We should not be embarrassed at all. Kagaya ng pinag-aralan po natin last Sunday, gusto ko pong dagdagan yung mga katibayan mula sa salita ng Diyos na meron tayong katiyakan sa buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay ngayon pa ay pwede mo nang matanggap o natanggap mo na pagkatapos ito'y magpapatuloy, na pagkatapos ng buhay sa libutan ito, alam na alam mo na ikaw ay pupunta sa presensya at sa piling ng Panginoon. So we will look at some more biblical evidences po. Ang isang, again, another verse that I have memorized for about 50 years ago now, ay ang John 5:24. John 5:24. Ganito po sinasabi. Pwede pong tumayo tayo? Basahin po natin sa English and then sa Tagalog. I tell you the truth. Those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death into life. Sa Tagalog, ganito po, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Tuloy natin. Siya'y hindi na hatulan, kundi lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ako pong may problema, hindi ko hin-highlight sa material na pinorward ko sa kanila, so hindi nila inilagay sa PowerPoint. Okay? Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama, ang iyong salita ay salita ng buhay. Pero pwede lamang itong magliwanag sa aming puso kung kami bibigyang liwanag ng iyong Holy Spirit. So sa oras na ito, aming inilalagay sa kapangyarihan ng Holy Spirit ang pag-ahasik ng iyong salita, ang pagbubukas ng aming mga puso.
Gusto naming matanggap ang katotohanan ito. Gusto naming maging matibay sa aming pananampalataya sa inyo. Gusto namin, Panginoon, maranasan ang tunay na kapanatagan ng katiyakan na dulot ng buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa amin. Tanggapin po niyo ang lahat ng papuri at pasalamat in Jesus' name. Amen and amen. Please take your seats. Tingnan po natin yung tatlong basic na pundasyon ng katiyakan natin sa buhay na walang hanggan. Ang katiyakan natin sa buhay na walang hanggan. Ito po yung nagka-cover sa kasalukuyan, sa future, at saka sa nakaraan. It covers all times of your life. Okay? Ang una po, the assurance that covers your present. You have eternal life. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. It is about the present, about the now, your current experience. Sabi po sa 24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. Kasalukuyang karanasan. Has eternal life. May buhay na walang hanggan, ang sabi sa Tagalog. Yun po salitang truly, truly, katotohanan, katotohanan. Pareho po kami nagkasakit ni Pastora. Kaya kung mamaya hindi siya masyadong didikit sa inyo, ay naintindihan po ninyo yan. Kami nagmamalasakit sa inyo. Kaya hindi namin kayo didikitan. Sorry na lang sa mga nakasakay sa amin kanina doon sa sasakyan. Okay. Madalas pong gamitin sa Gospel of John ng Panginoon yung salitang katotohanan, katotohanan. Truly, truly. Sa Old English, verily, verily. Or, I tell you the truth. Alam po ba ninyo kung anong salita sa Greek ang ginamit dyan? Alam niyo, ang salita ay Amen. Amen. Parang sinasabi niya, this is the statement of God in heaven. This is the truth. God is saying, the angels are saying, Amen to this. Ito'y mapagkakatiwalaan mo. Sapagkat ito mismong salita at pangako ng Diyos sa iyo. Sabi niya, sa mga nanampalataya, sa ating Diyos, sa mga nakinig na aking salita, ito ang present, pangkasalukuyan mong karanasan. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. Amen? Ikaw ay may buhay na walang hanggan. The solemn truth na sinasabi ng Panginoon, that you have eternal life now, that you are saved now. Para sa iba, revolutionary ito, to the point na halos di matanggap. And yet, ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, ang karanasan ng buhay na walang hanggan, it is in the now, ang kaligtasan ay ngayon na. Nang isang tunay na nakakilala sa ating Panginoong Yesus at nanampalataya sa Kanya, pwede niyong sabihin, pwede niyang to say it up front, ako'y ligtas ngayon. Ako'y may buhay na walang hanggan ngayon. And I'm praying that that will sink more deeply sa ating mga puso. It is already an experience. It is something na hindi darating. It is something na hindi ibibigay. Ito'y binigay na. Ito'y nasa sa atin na. It is something that you have received now. So pag tinatanong mo yung mga taong tunay na tumanggap at nanampalataya sa ating Panginoong Yesus, kung sila'y may buhay na walang hanggan, dapat merong sagot nila ay isang malaki, isang big yes. Yes,
I have eternal life. Yes, I am saved now. Amen? Lahat nga ng natutuwa ay pumalakpak ng malakas. Yes, amen. Lahat ng may buhay na walang hanggan, magsabi ng malakas na amen. And then the second foundational truth about eternal life, it covers your future. Hindi lang pangkasalukuyan, pero makikita mo, sakop pati kinabukasan. Future, you will not be condemned anymore. Okay? You will not be condemned. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Basahin po niyo yung naka-underline. Siya ay hindi na hahatulan. Yun po'y pang kinabukasan. Di ba? Pang future. Hahatulan. Hindi po hinatulan. Siya'y hindi na hahatulan. He will not be or she will not be condemned for their sins. Ang sabi po sa NLT, hindi na siya hatulan. Pag iniisip ng isang tao yung future judgment, yung tayo ihaharap sa harap ng Diyos para hukuman sa ating naging buhay sa sanglibutan ito, iniisip ka agad, naku, papasa kaya ako? Di ba? By the way, ang magiging team natin sa June, yung final exam. Okay? The final judgment. Kaya pwede pa rin ipaganyaya sa lahat ng mga kaibigan mong gusto mong makakilala sa ating Panginoon. When you think of your future judgment, you will not be condemned. Your salvation is settled. Future judgment for believers, ang haharap na hatulan ng mga mananampalataya ay hindi ukol sa kaligtasan. Nang ibig sabihin, pag ang isang anak ng Diyos ay humarap kay Kristo dun sa final judgment, dun sa judgment seat of Christ, hindi na po pag-uusapan doon kung ikaw ba'y sa langit o sa impyerno. Settled na po yan. Talagang sa langit ka. Ang pag-uusapan sa judgment seat of Christ ay ang reward. Ano bang ginawa mo para kay Kristo para makatanggap ka ng gantimpala? And of course, ang isang resulta ay loss of reward, hindi loss of salvation. Okay? Bakit po ganoon? You will not be condemned. Sabi po sa Romans 8:1, alam niyo to. So now, sa ngayon, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Wala nang paghatol na matatanggap o magaganap sa mga nagay Kristo. Paminsan-minsan nahahabulin ka po ng dati mong ginawa. Palagay ko, hindi lang ako nag-iisa sa ganong karanasan. Sabi ng aking mga professors noon sa seminary sa Bible College, talagang paminsan-minsan, your sins in the past will haunt you. Hahabulin ka niyan eh. Kung minsan galing kay Satan yun eh. Gusto kanyang ma-discourage, gusto kanyang tumigil. Ba't ako magpapatuloy eh? Haharapin ko rin pa naman palang kasalanan ito. Di ba? It will haunt you. Mumultuin ka ng nakaraan. At ang mangyayari, parang nauuwi ka sa self-condemnation. That's very true. Parang ikaw ang hahatol sarili mo, naku, hindi ako papasa. And then doubt will begin to assail your thoughts. Pag ang pag-aalinlangan umaatake na sa iyong kaisipan, ito'y panahon para ikaw ay lumaban sa kaaway. Ito'y panahon para sabihin mo sa kaaway, wala ka nang magagawa. Sapagkat ang lahat ng aking nagawang kasalanan ay hinatulan na sa krus ng Kalbaryo.
ng Panginoong Jesucristo. Hindi ka nahatulan. Bakit? Because there is no more true condemnation for a true believer. All our sins have already been condemned in the body of the Lord Jesus Christ. Lahat po ng ating kasalanan ay hinatulan na sa katawan ng ating Panginoong Yesus. Yung sumpa ng kasalanan po ay inilagay lahat, ipinatong lahat sa katawan ni Kristo nung siya nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nung itigis niya ang kanyang dugo, nung siya namatay, sinasabi niyang bayad na ang lahat ng kasalanan, hindi mo na dapat bayaran. Amen? Dapat bagay sa atin yun eh. Sino sa inyo dumanas na ng utang? Halimbawa sa tuition fee, sa mga due date ba? Di ba, gusto mong bayaran, pero wala kang pambayad. And then somebody told you, oh, binayaran ko na nga pala yung bill mo. Sasabihin mo, naku, hindi ko matanggap yun. Kailangan ako magbayad. Ano ka? Siyempre matutuwa ka, di ba? Hello? May kwento po dito si Billy Graham eh. Minsan daw, medyo, alam mo naman, tao kapag nagmamadali ka, nagdadrive siya ng kanyang kotse, napabilis yata sa isang area, hindi niya alam gaano, hindi siya familiar sa speed limit. Ang speed limit yata ay 30 miles per hour, mukhang nag-40 siya. Nahuli siya ngayon ng traffic and policeman. Oh, sabi niya gano'n, oh, I'm sorry, sabi niya gano'n. Tiniketan siya. Oh, sabi niya, I'll just pay my ticket. Oh, you have to appear to the court. Alam niyo naman sa US, mayroong mga madali ang court doon eh. So, dinala siya sa court pagdating doon. Nung tinawag siya, Billy Graham, tinignan siya ng judge, sabi niya, how do you plead? Guilty or not guilty? Ang sagot po ni Billy Graham, guilty, Your Honor. Tapos tinignan niya, sabi niya gano'n, oh, kailangan mong magbayad ng $10. Kasi yun lang ang limit ng iyong nilampasan. Tapos nung babayaran niya, okay, I will pay, Your Honor. Ang ginawa ng judge, kumuha siya ng pera sa kanyang pitaka at binayaran niya yung babayaran ni Billy Graham kasi bigla niya nakilala si Billy Graham pala to na nag-appear sa kanyang court. So binayaran niya. So wala nang binayaran si Billy Graham. Dahil binayaran ng judge mismo yung kanyang dapat bayaran. It is paid. So hindi na siya pwedeng ulihin, dapat talagang pakawalan na siya. Ang ginawa ng judge pagkatapos magbayad, sabi niya, Dr. Billy Graham, bihira lang mapapunta sa aking court. Sabi niya, can I treat you for lunch? So dinala daw siya ng judge na yon sa isang steak, sa isang famous sa mga steak. At kung pinakain siya doon, sabi niya, Billy Graham, that's how God treat us. When you accept you're guilty, at pagkatapos sinabi niya na, oh, bayad na yan, binayaran ko na ang lahat ng pagkakasala mo, tinanggap ka ng Panginoon, hindi ka na dapat magbayad ng kasalanan na binayaran na ng ating Panginoon. So you will not be condemned anymore. We have nothing to fear come judgment time. Okay? Let that sink. And then pumalakpak tayong minsan pang muli. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So it covers your past. Your future, you will not be condemned. Your present, you have eternal life. And your past, you have passed from death to life. Nakatawid ka na, lumipat ka na ng kalalalagyan, mula sa kamatayan papuntang buhay. Nag-crossover ka na. Wala ka na sa panig ng kasalanan at ng kamatayan. Nasa panig ka na ng buhay at kaganapan sa presensya ng Panginoon.
Alam ko, marami tayong past. Yung iba, Diyos lang ang nakakaalam. Pero yung iba, natatandaan mo, marami kang ginawa. Diba? Hello? Marami tayong nagawa. Yung iba alam natin, yung iba alam ng kaibigan natin, yung iba, Diyos lang nakakaalam. At saka tayo. Kasi, paminsan-minsan, pati ating ginawa, nakakalimutan natin. Ang sabi niya, siya'y hindi na hatulan, kundi lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Sa NIV, ang ganda ng pagka-translate. Will not be judged, but has crossed over from death to life. Crossed over from death to life. Dito makikita natin ang paglalarawan na makikita natin mamaya sa isang picture. Na parang sa isang side, pag wala ka pa kay Kristo, nasa panig ka ng kasalanan at ng kamatayan at ng paghukom. At ikaw ay pupunta ng impyerno. Pero pag ikaw ay nandito naman ng Diyos, nandiyan ang buhay, ang kanyang pag-ibig at ang langit. Pag wala ka pa sa ating Panginoon, ikaw ay nasa side pa ng kamatayan at saka ng kasalanan. Pero pag ikaw ay nanampalataya na sa Panginoon, nag-cross over ka na. Okay? Tumawid ka na. Kabilang ka na sa side ng Diyos. Sa side ng pag-ibig at ng buhay. Of course, ayaw ni Satanas na malaman mo yon. Titirahin ka niya. Gusto ka niyang ibalik sa dati. Kasi pag nasan sa dating buhay, kakampi ka pa niya. Di ba? Hindi lang natin maamin, pero yun ang totoo, di ba? Isa pa pong, dati, ngayong ikaw ay na kay Christ na ikaw ay anak ng Diyos, dati hindi ka anak ng Diyos. Dati nasa pamilya ka ng sanglibutan, ng kasalanan, pero ngayon nasa pamilya ka na ng Diyos. Tumawid ka na, nag-crossover ka na. At isa pang paniniyak na binigay sa atin, na favorite ko ang verse na to. It is in John 10:28 to 29. Sabi ng ating Panginoon, very truly I tell you, whoever hears my... Oh no, 5:24 yun. Okay. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Kung meron kayong isang verse na dapat memorize bago matapos ang May, piliin niyo ang John 10:28. Okay? As I said, memorize ko yan sa ibang translation. Pero sabi dito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi na sila mapapahamak at walang pwedeng umagaw sa kanila mula sa aking kamay. Hallelujah. Pag tinanggap mo na si Kristo, nasa kamay ka ng Panginoon at walang pwedeng umagaw sa iyo mula sa kamay ng Panginoon. Purihin mo ang Panginoon, kapatid. Gusto kong sinabi ni Julian, babae po, Julian at Norwitz, many years ago, about 1400 AD. Nakakita po siya sa kanyang vision, nakakita siya ng isang napakalit na bagay na parang sinlaki lang ng hazelnut. Okay? Tapos sa kanyang vision, nakita niya na espesyal ang bagay na to. Sapagkat itong hazelnut na vision niya to, parang vision niya ng buong universe. At tatlong element, sabi niya, three properties ang nakita ko doon sa hazelnut na to, na siyang picture ng buong universe. Sabi niya ganun, this little thing, I saw three properties. Babaguhin lang natin ng English, okay? The first, sabi niya, is that God made it. The second is that God loves it. The third is that God is protecting it. Pwede mo ilagay dyan ang iyong buhay. Nahawak ka ng Panginoon ang buhay mo. Okay? At sinasabi niya, ginawa ka, nilikha ka ng Panginoon. Pangalawa, mahal ka ng Panginoon. Pangatlo, iniingatan ka ng Panginoon. Amen? All three properties ay nasa sayo
sapagkat si Lord ang may hawak ng buhay mo, siyang nagligtas sa iyo at siya rin ang nag-iingat sa iyo. Sino sa inyong medyo nagiging secure kayo? Sino sa inyong nakakaranas kayo ng kapayapaan at kapanatagan dahil sa katotohanan ito? Okay, praise the Lord. Now, i-demonstrate po natin ito, but this time, picture po ang gagamitin natin. I don't know if I can explain it. Mas maganda po, ginagawa ko ito one-to-one o sa maliit na grupo. Pero ang unang picture po ay tumutukoy yung tinatawag nating the bridge illustration o ang illustration ng how can we cross over. Okay? Makikita po natin sa kaliwa, kaliwa din sa inyo, no? Okay. Nandyan po ang tao, sa kabila ay nandyan ang Diyos. Okay? Nakikita po ba ninyo? Siyempre, walang drawing ang Diyos kasi hindi pa nila nakita ang Panginoon eh. Okay. Tapos, ang sabi diyan, ganito ang kalagayan. Ang gustong mangyari ng Diyos ay bigyan tayo ng buhay, pero hindi yun ang nangyari. Nahiwalay tayo. Dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. Nagkaroon ng bangin. Ang crossable gulf between God and person and people. Ang dahilan, the human problems, kasalanan. Sino nagkasala? Sino ang nagkasala? Lahat ng nagkasala pwedeng itaas ang kamay? 2 kamay kung maaari. Talagang maliwanag na pag-amin. Lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa pamantayan ng Diyos. At ang bayad ng kasalanan na yan, kamatayan. That involves physical death, spiritual death na pagkahiwalay, gaya ng nakikita natin dyan. At eternal death, tayo patungong impyerno. Pagdating ng judgment, hahatulan po tayo ng ating Panginoon. Di ba? Hebrews 9:27, ang sabi dyan, it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Itinakda sa tao ang minsang mamatay, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Nang ibig sabihin, pagkatapos ng buhay sa mundong ito, haharap tayo sa paghuhukom. Pero hindi ka na i-condemn, kagaya ng ating pinag-aralan kanina. Paano makakabalik ang tao sa Diyos? Pero tingnan po muna natin. Nandyan po si God, ang layunin niya, bigyan tayo ng buhay na masagana, John 10:10. Binigyan ng buhay si Adan at Eva, at ang sinabi niya, humayo kayo, fill the earth. At ang gusto niya, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Paano po mangyayari yon? Tingnan po natin yung picture na may kulay. Nandyan po ang tao sa panig ng kasalanan at ng kamatayan at ng paghuhukom. Nandun ang Diyos. Nasa Kanya ang buhay. Nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Nasa piling ng Diyos ang kalangitan. Paano po nagsusumikap maka-crossover ang mga tao? Mabuting gawa. Di ba? Ano pa? Relihiyon. Yung iba nga, pag hindi ka miyembro ng relihiyon nila, hindi ka maliligtas di ba? Ibig nga, ang relihiyon nila, ang kanilang leader, inahabol ngayon ng di ba, ng NBI at saka ng FBI. Yung iba, ang relihiyon nila ay yung dati may TV program, ang hilig-hilig magmura, di ba? Kaya sabi ko, kaya siguro sumikat ito dahil yun ang hilig ng Pilipino. Di ba, ang Pilipino, mahilig sila sa yung mga dati nating presidente, di ba? Hilig din ng Pilipino yon dahil may lahi daw Hapon. Muntik na ma-disqualify, di ba, si Duterte? Kasi ang apelyido pala niya nung siya ay Hapon ay Nakamura. Di ba? Biro lang po kasi napaka-serious ng ating usapan, okay? So nag-a-attempt tayong bumalik sa Diyos. Gusto naman ng tao makatawid Alam mo naman tao mapapahamak siya dyan Di ba? Good works, religion, morality, basta magpapakatino ako. Pero ano po sinabi ng Ephesians 2:8 and 9? Dahil sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya kayo'y naligtas, hindi dahil sa inyong ginawa.
Sapagkat sa magitan ng mabuting gawa, walang sino mang maliligtas. At kahit na anong relihiyon ang ating pasukin, wala pong maliligtas. Ang ginawa ng Diyos, pinadala ang kanyang bugtong anak. Balik tayo sa dating picture. At si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ng 1 Peter 3:19, "For Christ also died for sins once for all, that He might bring us back to God." But God showed His love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. At sa krus ng Kalbaryo, binigyan tayo ng tulay ng Diyos para maka-cross over tayo mula sa kasalanan at kamatayan papunta sa kanyang piling sa presensya ng Panginoon. Ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Wala pong ibang paraan, mga minamahal na mga kaibigan. Tanging si Jesus lamang ang tapagligtas. Siya lamang ang nagbayad ng ating kasalanan. Siya lamang ang umibig sa atin. Siya lamang ang nagmahal sa atin. There is no other payment for sins except the blood and the death of the Lord Jesus Christ. So the question is, how can we cross over back to God? Sabi ko na sa inyo, mas gusto ng tao yung, gawin mo to. At the end of the day, tiyak ka na bang pupunta sa langit? Hindi pa rin. Pero kay God, hindi kundi done. Ginawa na ng Diyos ang dapat gawin para mabayaran ang kasalanan mo, para makabalik ka. Ang isang favorite pong expression sa Biblia ng ating Panginoong Yesus na tumutukoy sa kanyang pagiging pagka-Diyos ay sinasabi niya lagi yung I am the bread of life, I am the light of the world. Tapos sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Alam niyo, walang sino mang pwedeng magsabi nun na talagang si Lord ang pwedeng maging daan natin pabalik sa Kanya. Siya ang katotohanan. Kung tayo lilihis sa ating Panginoon, wala tayo sa katotohanan. Siya ang buhay, gusto niya tayong bigyan ng buhay na napaka-maayos, napaka-masagana at mayroong katiyakan. At ang sabi sa John 5:24, kung babalikan po natin, how can we cross over? I tell you the truth, those who listen to my message, first one, listen to the word of the Lord. Listen. Sino-sino yung nakapakinig ng message ng Panginoon ngayon? Okay? And then pangalawa, believe. Believe. Yun din po sinasabi sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, whoever believes on Him. Pag nanampalataya ka, ikaw ay may buhay na walang hanggan. You hear, you believe. At kung minsan yung salitang believe po, hindi ganong nami-misunderstood sa ating context. Kasi, lahat naman tayo na naniniwala sa Diyos. Lahat naman tayo naniniwala kay Kristo. Kasi, kung minsan ang idea natin ng believe, yung mental assent. Pagsangayon ng isip. Pero nakalimutan natin na kahit ang demonyo ay nananampalataya sa Diyos. Siguro mas magandang gamitin po na term natin yung salitang receive. Yun po sinasabi si John 1:12. John 1:12. But to all who believe Him and accepted Him. Kuha ba niya yun sa ibang translation? But to all who believe Him, who receive Him, He gave the right to become children of God. So ang question, gustong-gusto ni God na makabalik ka sa Kanyang presence. Okay? Gustong-gusto niya na talagang matanggap mo ang buhay na walang hanggan, magkaroon ka ng katiyakan sa buhay na walang hanggan na ikaw ay pupunta ng langit. Pero tunay mo na bang pinaniwalaan, tinanggap sa puso mo ang tanging tagapagligtas na walang iba kung ang Panginoong Jesucristo? Balikan po natin yung picture kanina. The first picture, okay. Mga kapatid, tandaan po ninyo,
Lahat po ng taong hindi pa nanampalataya at tumanggap kay Kristo ay nasa panig po ng kasalanan at kamatayan at ng paghuhukom. Siguro yan ay nanay mo, yan ay kaibigan mo, yun ay kaklase mo, yun ay co-worker mo, yan ay kabarangay mo, yan ay kapitbahay mo. But every person who has not yet believed, who has not yet fully trusted the Lord Jesus Christ, is on the side of sin and death and judgment. And every person na tunay nang tumanggap, nagsisi ng kasalanan, kinilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay nasa panig ng Diyos, may buhay na walang hanggan, nasa pag-ibig ng Diyos, at siya'y pupunta sa kalangitan. Kung tatanungin kita ngayon, tatanungin ka ng naganyaya sa inyo ngayon, nasa ang panig ka sa oras na ito? Nasa panig ka ba ng kasalanan at kamatayan? O nasa panig ka ng Diyos ng pag-ibig at ng buhay? The second question is, gusto mo bang mag-crossover sa panig ng Diyos ng kanyang pag-ibig at ng buhay? Pwede mong gawin yon right now. Pwede mong sabihin sa Kanya, Lord, gusto ko pong makatiyak. Gusto ko pong gumawa ng desisyon ngayon. Gusto ko pong sabihin sa iyo na ako'y nasa panig na ng panang kasalanan at ng kamatayan. Pero inaamin ko po na ako'y makasalanan. At kinikilala kong si Kristo ang namatay para sa akin, nagligtas sa akin. Gusto ko siyang maging tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. At pwede kang manalangin ng katulad nito. Pwedeng ilagay natin sa screen ang isang dalangin sa Tagalog kung paano mo tatanggapin si Jesus para ikaw ay maka-crossover. Tumayo po tayong lahat as we join others in reading this prayer. Maybe one or two or three of you here, hindi pa niyan naliwanagan mabuti ang mensahe kung paano ang isang tao ay makakatawid at magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan at mabubuhay sa presensya ng Diyos sa darating na panahon. Ito po'y sample lang ng pagtanggap. Pero kung masasabi mo ito ng mula sa puso, sabi ng Biblia, pinapakinggan ka ng Panginoon, siya'y papasok sa iyong puso at buhay, siya'y mag-ahari sa iyo. If you have not prayed this prayer yet, or a related prayer, samahan po niyo ako sa pagbasa nitong prayer na to. Panginoong Jesus, salamat sa pagkamatay mo sa krus. Basahin po natin ng malakas. Para sa aking mga kasalanan, ako ay nagsisisi at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Pagharian mo ang aking buhay. Tulungan mo akong magtiwala. Sundin at mahalin ka. Maging tulad mo, Panginoon, sa bawat araw. Purihin ang iyong pangalan. Awitan po natin ang Panginoon, and then I will pray for the rest of you.